tayo. So, sa mga teacher po, barangay officials na nandito, barangay kagawad, sino pa, barangay tanod, sa ating district representative, Ma'am Helen T. Doctorero, magandang hapon po. At syempre po sa aking asawa, Miss Jam, salamat po sa pagsama sa akin at sa aking anak. So, bago ko po tutuloy, yung sasabihin ko, napakaikli lang po ng sasabihin ko. Nung nandito po ako sa barangay neighborhood, inaalala ko lang po na sa liit po na ako nag-aaral dito, iniisip ko lang po na makatapos ako. Pero dahil po sa kahirapan ng aming pamilya, nagsumikap po ako makapag-aral hanggang makatapos ng college. Naalala ko lang po kasi na at the time po, yung mga classmate ko sa elementary, naglalaro sila sa kalsada. Niyaya nila ako maglaro ng basketball, pero di ako makapaglaro kasi ang nilalaro ko po yung kalabaw ng tatay ko, at saka hinihila ko po yun. So kahit gabi na po nagtatrabaho ako kasama yung tatay ko. Kaya po sinabi ko na lang sa sarili ko na pagdating ng araw, siguro umalis ako sa barangay na to, babalik ako at tutulungan ko po yung barangay. So, una po, na tinulungan ko talaga dito is yung ispilahan kung saan pa ako nagtapos. Kaya po nung nakipag-coordinate po ako sa teacher, pumunta po kami dito at nagbigay po kami ng tulong ng aking mga kasamaan sa Mesory, sa Eagles, at lalong-lalo na po ang inyong likod. Dahil po sa gusto kong ano ba tawag yan? Magtanaw ng utang loob kung saan ako nang galing na barangay o kaya na school. So after that po, dahil ako hindi naman ako matalinong tao, di pa ako matalinong tao kasi minsan mo napapahirapan pa ako ng teacher ko noon na ipinapatong sa kamay ko yung libro dahil di ako makapagpasa ng maayos pa kasi po sa murang edad ko. So, hindi po yun naging hadlang sa akin para matupad ko yung mga pangarap ko. Minsan po, yung libro na binabasa ko, yung Araling Panlipunan ata yun kung I think pa, o kaya yung Araling Panlipunan Health and Science, I think. Nababasa ko po doon yung Luzon, Visayas, Mindanao. Nababasa ko po doon yung geography ng buong Pilipinas. Pero sinasabi ko, paano ko ito mapupuntahan yung lugar na to na isa lang akong anak ng magsasaka. Pero dumating po yung araw na nangarap ako na yung hindi inaasahan na yun ay sa lahat po na nandun sa libro na binabasa ko, yung Luzon, Visayas, Mindanao,
yung mga lugar po doon ay naabot ko. Inabot ko po yun, hindi nga lang po sa maganda na inabot ko, kundi na-assign po ako sa iba-ibang lugar para mag-servisyo po sa tao. So, bukod po sa pagsiservisyo ko sa iba't ibang lugar, nagsiservisyo po ako sa ibang bansa, doon ko rin po napatunayan sarili ko na alam niyo po nung unang tungtong ko sa ibang bansa na nag-schooling ako, nag-aral po ako ng preliminary leadership course sa Hawaii. Hinalikan ko talaga yung lupa ng Hawaii, yung snow. Hinalikan ko talaga yun. Sabi ko, bakit ako nakarating dito sa lugar na to na hindi ko naman ito inaasahan. So, second po, nung nakarating ako sa ibang bansa, sa Haiti, yung security pa ako sa First Commander ng United Nations. Dahil ako po yung pinili at ipinadala ng Armed Forces bilang First Sergeant sa United Nations. So, isa po sa naging accomplice ko na napaluharin po ako at the time. Kasi sabi ko sa sarili ko, ba't nandito na naman ako? Di ko ito inaasahan na makakarating ako dito sa lugar na ito. At ang pagsisecurity ko pa po ay yung pinakamataas sa buong mundo na tao, yung First Commander ng United Nations. So doon po ako nagalak sa sarili ko na nadahan-dahan ko po siya inabot. So para po sa mga magulang, ito lang po yung tanging masasabi ko sa inyo. Yung anak po natin o anak ninyo, lalong-lalo na po yung magsisipagtapos ngayon, sila po ay tulungan natin o kaya i-force po natin sila na magtapos ng pag-aaral. Sabi nga po, ang kahirapan ay hindi hadlang sa pag-aaral sa mga bata. Hindi ko po inaangat sa inyo, pero ito lang po yung sasabihin ko. Dapat yung mga bata na magsisipagtapos ngayon,